Hi guys, share ko sa inyo yung mga naramdaman ko about sa anxiety ko para magkaroon din kayo ng kunting kaalaman at mga idea kung paano siya lalabanan. Dati guys, karoon kasi ako ng anxiety. Lahat ng mga sasabihin ko dito sa inyo ay base lang po sa aking experience, mga karanasan about anxiety. Hindi po ako doctor guys or psychiatrist. Unang-una, sabihin ko sa inyo, kung meron kayong nararamdaman na anxiety, kailangan nyo munang magpunta sa doktor para magpa-check up sa dugo nyo, kung hindi kayo high blood, sa puso nyo, kung hindi, wala kayong sakit sa puso. Kasi yan yung mga kadalasan mararamdaman kung meron kang anxiety. Kapag sinabi ng doktor na good ka, healthy ka, huwag ka nang matakot sa mga sintomas niya. Ito po yung mga sintomas na naramdaman ko noon. Nung una, nahihilo ako. Akala ko high blood ako. Tapos nanakit yung bato ko. Natakot ako, akala ko nung high blood ako. Tapos kinaumagahan, mahirap na maghinga. Sakit sa dibdib, parang tinusosok. Yan yung mga naramdaman ko, kaya pumunta ako ng doktor. Tapos nagpa-check up ako, nagpa-ECG ako. Binigyan ako ng gamot, 10 days lang, para lang pampawala sa kaba. Tapos sa dugo ko, hindi po ako high blood. Ang sabi ng doktor, 145/90 lang yung blood pressure ko. Kaya tumaas daw. Pero hindi naman yan mataas pala. Dahil sa panic attack ko. Dahil sa nervous. Doon, hindi ako nakontento doon. Pagkaraan ng isang linggo, nagpa-check up ako ulit sa ibang doktor na naman. Kasi feeling ko talaga high blood ako kasi nahihilo ako, sakit yung batok, nahihilo, sobrang pagkahilo, paninikip ng dibdib, mahirap huminga. Pa-check up ako ulit, ganun pa rin yung dugo ko, 145/90. Tapos sabi ko, Dok, bigyan mo ako ng gamot sa high blood. Hindi ako binigyan ng doktor ng gamot sa high blood. Kasi yung ganyang dugo, hindi yan high blood pala. Pag edad ka ng 40 pataas, 50 pababa, 150/90, good pa yan. Wag mo lang paakyatin. Good pa talaga yan. Ako pa, nasa nervous, nasa panic attack. Ganun yung dugo ko. Ibig sabihin yung good, wala akong high blood. Kaya, noon, hindi pa rin ako nakontento kasi sinusumpong pa rin ako ng pagkahilo. Panakit ng batok, buong katawan masakit. Tapos mahirap huminga. Kaya pumunta na talaga ako sa ER. Gusto ko na sanang magpa-check up. Pagdating ko doon, clear po ako. Hindi kailangan ipasok sa hospital. Hindi kailangan i-admit. Tapos sabi ko sa doktor, Dok, ba't nahihilo ako? Feeling high blood po ako, Dok. Gusto kong uminom ng gamot sa high blood. Doon, nagalit yung doktor sa akin. Bakit ka iinom ng gamot sa high blood na hindi ka naman high blood? Doon, umuwi na lang kami. Feeling ko, bigo ako noon. Malungkot ako noon, sobrang takot kasi andyan pa rin yung nararamdaman ko. Wala po akong kaalaman doon. Hindi ko iniisip nung ganun na hindi pala ako high blood, ba't ako matatakot? Hanggang sa ulit yung nervous ko sa gabi, tuwing matutulog na kami, doon lalabas na yung sintomas ng panginginig, yung kaba sa dibdib, sobrang kaba, hinahihilo. Doon tuwing gabi, ginagawa ko doon, lakad-lakad ako, pabalik-balik ng lakad. Ayun yung alam ko. Kung kumalma naman, mawala naman yung sintomas, pero andun pa rin yung sobrang takot ko, yung pangit na pakiramdam, andun pa rin. Hindi ko talaga inisip na ang lahat ng pala ng ito ay hindi totoo. Hindi naman akong high blood, wala naman akong sakit sa puso. Binigyan lang ako ng pampawala sa kaba. Sobrang kaba ako doon dati. 10 days na lang eh. Hindi ko naramdaman yun. Hindi ko naisip yung ganun. Ngayon, yung naisip ko na nung
ang lahat na pala ng nararamdaman natin ay dulot lang, sintomas lang ni anxiety. Yun, unti-unti ko nang nalalabanan. Yung nervous ko, yung takot ko, panic attack ko, unti-unti ko nang nalalabanan. Hindi na kagaya ng dati na sobrang takot ako. Meron pa rin yung masama sa pakiramdam, pangit sa pakiramdam, pero hindi na ako natatakot ng sobra. Makokontrol ko na, tapos mga ilang segundo o minutes na lang yung sumpong ng sintomas ni anxiety. Kasi inisip ko na galing na ako ng doktor, wala nga akong sakit, hindi nga ako high blood, ba't ako matatakot sa mga sintomas na to? Ilagay ko palagi sa isip ko na meron po akong anxiety. Ang lahat ng nararamdaman ko ay sintomas lang ni anxiety disorder. At yung mga sintomas na to ay harmless. Hindi ka kayang saktan eh. Hindi kanya kayang saktan, hindi kanya kayang patumbahin. Nasaktan kanya sa isip, pero sa talagang totoong hindi ka nga niya kayang patumbahin. Ilang beses na akong sinumpong niya. Pero minsan hindi naman ako hinimatay. Nasa isip namin na takot tayo, baka mamatay, baka ma-stroke. Pero hindi yan totoo. Kasi sabi nga ng doktor, hindi ka high blood. Ilang doktor, 3 doktor nagsabi sa akin, kung ikaw meron ng ganun, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot kasi anxiety lang yan. Lang yan, sintomas lang yan ng anxiety. Hindi kanya kayang saktan. Ilang beses, hindi kanya kayang patumbahin. Ilang beses na kanang sinumpong ng ganyan, yung pagkahilo, paninikip ng dibdib. May nangyari ba sa'yo? Ilang beses ka na sinumpong yung pagkahilo at sakit ng dibdib. Tanong ko, may nangyayari ba sa'yo? Di ba wala? Kasi lang yan sintomas lang yan anxiety. Harmless po yan. Wala yang kakayahan para patumbahin ka. Magtiwala ka. Isipin mo parati ilang beses na kanang sinumpong. Natumba ka ba niya? Tinumba ka ba niya? Di ba wala? Di ba hindi? Dati takot ako sa init kasi init ng araw, sikat ng araw. Yung naiinitan ako dati, ayun, nahihilo na ako, tapos nanginginig na ako niyan, takot na takot. Ngayon, nung naintindihan ko na anxiety lang pala to, wala tayong sakit, at saka ang mga sintomas na to ay harmless, hindi tayo kayang patumbahin. Ayun, kaya ko nang magbilad sa init. Dahan-dahan ko yung kinaya. Ngayon, kaya ko na talaga. Kaya lang, ayaw ko nang magbilad sa init kasi mainit. Pero yung sintomas na nahihilo ako, meron ng kunti, pero nakukontrol ko na. Yan, harapin nyo yan, mga ganyan, dahan-dahan lang. Magpainit ka sa umaga, kahit yung 5 to 6 to 7 sa AM sa umaga, magpainit ka, gawin mo yan. Para maintindihan mo na kaya mo pala yan. At saka lang, sa totoo lang, kaya mo talaga yan. Dati takot akong maligo mag-isa. Ngayon, na kinaya ko na. Kasi naintindihan ko na anxiety lang yung sakit natin sintomas ng to na anxiety. At hindi tayo kayang patumbahin. Dati takot ako sa maraming tao kasi nahihiya ako. Takot ako baka himatayin ako, mahimatay ako. Doon. Pero ngayon, unti-unti, nakakaya ko na siya. Nagda-drive na ako sa highway. Dati hindi ko yan kaya, takot na ako niyan. Kasi nanginginig, nahihilo. Ganun yung mga naramdaman ko, mga sintomas niya, pero ngayon nakakaya ko niya. Alam mo ba kung bakit ko yan nakakaya? Dahil tinanggap ko na ang sakit ko ngayon ay anxiety lang. Ang lahat ng nararamdaman kong pangit ay dulot lang to ni anxiety at hindi tayo kayang patumbahin ito. Kasi ilang ulit na tayong sinusumpong niya Napatumba ba niya tayo? Ilagay mo yan sa isip mo na sintomas lang yan ni anxiety at hindi kanya kayang patumbahin. Ilang beses ka na bang sinumpong? Paulit-ulit ko nang sinasabi ko sa iyo. Bakit ko ulit-ulit na sinasabi? Kasi gusto ko ilagay sa isip mo at sa puso mo na hindi ka kayang patumbahin ni anxiety. Sintomas lang yan ni anxiety. Yung nararamdaman mong takot, huwag mong pakainin ng takot si anxiety kasi mas lalo siyang lalakas. Alam mo ba yung uod? Dahil sa takot, ang uod naging ahas. Naging malaking ahas. Kaya ikaw,
Wag kang matatakot dyan. Yung mga sintomas na yan. Dahil ilang beses ka nang sinumpong yan. Hindi ka natumba. Hindi ka niya pinatumba. Huwag mong gawin ang pating na balyena dahil lang sa takot mo. Sa paningin ng taong takot, ang pating nagiging balyena yan. Sa paningin ng taong may takot, ang uod ay nagiging ahas. Ganun po yan. Si anxiety, huwag mong pakainin yan ng takot. Huwag kang matakot. Tandaan mo, hindi ka kayang patumbahin yan ng anxiety symptoms na yan. Ilang beses na yan nangyayari sa yung sinumpong ka. Isang beses pa, hinimatay ka pa. Tandaan mo yan. At isa sa ginagawa ko parati, nag-walking po ako everyday ng 30 minutes. Tapos kung may time pa, kaya pa, katawan, nagpo-push up din ako ng 200 paulit-ulit, 200. Kahit tig-5, 10 hanggang sa makaabot ng 200. Araw-araw po yun. Kumakain po ako ng mga masustansyang pagkain gaya ng mga gulay. Carrots, kinakain ko yan. Gulay yan, parati kong ulam. Gulay, carrots, malunggay, sinasama ko yan. Tapos, pichay, ano ba yun? Pichay ba yun? Pichay, nasama ko yan 3. Ginisa ko lang, nilagyan ko ng, yung tuna flakes sa lata, yung maliit. Yun, yung ulam. Yan yung ulam ko halos araw-araw. Yan yung ulam ko kasi maganda pala yung carrot sa mata. Kasi mayroon din akong sintomas yan, yung nalalabo yung mga mata mo, paningin mo. Nung kumain ako ng 1 buwan na carrots, nawala yung sintomas na yan, yung panglalabo. Gawin nyo yan, kainin nyo yan. Huwag kayong kumain ng yung mga bawal. Yung mga bawal kasi, yung mga isda na madugo, yung mga yellowfins, yung mga ganun. Madugo din kasi yan. Huwag nyo kainin yan. Iwas lang muna kayo yan. Saka na pag yung mga junk foods, huwag muna. Saka na. Lalong-lalo na yung karne ng baboy, huwag na muna. Iwas-iwas lang kasi mayroong tayong feeling na high blood tayo eh. Baka magti-trigger pa yan sa'yo. Matatakot ka na naman. 'Di ba? Iwas lang muna. Tapos isa sa mga technique at taktiko, minuto-minuto nagdadasal talaga ako. Dahil sa pangit na pakiramdam, lumapit ako sa Panginoon. Napalapit tuloy ako sa Panginoon. Salamat din kasi meron tayong anxiety at napalapit tayo sa Panginoon. Ganon din gagawin nyo. Hingi nyo na gagaling kayo. Wala namang ama na magbibigay ng ahas kung ang kanyang anak ay maghingi ng isda, di ba? Kaya maghingi kayo sa kanya ng kagalingan nyo, yung lakas ng loob, at gumaling kayo sa inyong anxiety. Ganon din yung dasal ko, sana gumaling tayo. Ako hindi pa ako lubusan gumaling ngayon, pero nakokontrol ko na yung takot ko. Hindi na gaya ng dati na para akong baliw. Palakad-lakad ako dahil sa sobrang taranta, sobrang takot. Ngayon, kung sisumpungin ako, madali ko nang ma-stop yung sumpong ni anxiety kasi isipin ko na talaga yung anxiety lang to. Sintomas ng to ni anxiety at hindi kaya akong patumbahin ito. Dahil ilang beses na akong sinumpong nito. Ni minsan, 1 beses hindi ako natumba. Kaya ganun yung iisipin nyo, anxiety lang yan. Huwag kayong matakot yan. Magdasal, mag-exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain gaya ng gulay, guys. Tapos, yung mga takot nyo, lalabanan nyo. Paunti-unti, takot kayo sa araw. Labanan nyo, magpa-araw kayo sa umaga. Takot kayo sa maraming tao, dandahan pumunta kayo. Maraming tao, sasama. Tandaan lang, dapat kayong magmotor mag-isa. Try nyo kahit malapit lang. Motor hanggang sa makayan yung malayo na talaga. Ako, nagmumotor na ako ngayon mula Dasma hanggang GME. Malayo din yan. So, nakaya ko na. Kahit may kunting hilo, nakakaya ko na. Dahil sa alam ko na anxiety lang to lahat. Kaya sana kayo din guys, malaman nyo na anxiety lang yan. Huwag kayong matakot at hindi kayo kayang patumbahin yan. Ilang beses na kayong sinumpong yan.
hindi kayo natumba, hindi kayo hinimatay. Dito lang guys, salamat and God bless po. Paki-share naman sa mga nanonood ngayon. Baka meron kayong mga tropa na meron anxiety at makatulong tayo na magkaroon sila ng idea at lakas ng loob. Yung makakaya nila kahit paunti-unti at para malampasan nila yung sobrang pangit sa pakiramdam. Salamat and God bless po.